So yun, good evening mga master. Nandito kami ngayon sa bago naming inuupahang bahay. Pasensya na kayo, medyo madilim dito at saka walang kuryente. Ito lang yung ano namin, dala kandila, tsaka yung mga ulam namin ngayon. Sinong nakakailala nito, tawag dito sa amin, ginamos. Iwan ko kung anong tawag dyan sa inyo. Sa bagoong. Bagoong, iba yung bagoong siguro, Brad. Sa happy birthday nga pala kay Sarge, kalalabas lang yun. Kahit walang handa, bali ito na yung gift ni God sa kanya dahil pangalawang bis na to siyang na Tsaka ito medyo tulala pa si Sarge, saka hindi pa masyadong makausap, pero alamin natin kung talagang yung kalagayan niya. Pero bago yun lahat mga kamaster, kumain muna tayo. Tsaka baka maubusan tayo ng ilaw. Dahil itong naupahan namin yung na bahay, walang kuryente dito dahil ito lang yung makayanan ng budget natin. At saka medyo may kalayuan din to sa nung nakaraan na nakuha si Sarge. Kaya medyo kampante tayo na magawa ng video. At saka sa loob naman to ng bahay mga kamaster, hindi naman to sa labas. Sigurado naman din na matitrace to dahil sa loob to ng bahay. Grabe naman sila kung matitrace pa nila to kahit nasa loob ng bahay. Sila si Ernie Baron, ligtas ang may alam. Kaya may mga kapitbahay naman kami na pwedeng din makikita kung sino man yung pumasok. Saka ito lang yung nakayanan ng budget namin na upahan ng bahay. Kaya ito lang yung ulam namin, yung ilaw, mga kandila. Pero at least yung importante na kahit walang handa si Sarge, ibuo pa rin yung natin na pwede natin tulungan hanggang saan yung kaya natin itulong sa kanya. Po, ang susukli sa inyong pagkitiyan na binigay po mga kaidol. Ito po yung namin ngayon, maghahaponan. Kain muna tayo, Brad, baka maubusan tayo ng ilaw. Happy birthday, Sarge! Salamat. Yun, medyo maga pa yung nilagyan ng dextrose sa kamay niya. Yung lang, kahit paano. Yun nga mga kamaster, salamat sa mga suggestion yun na hindi kami mag-video kung saan yung hospital. Kaya ginawa namin yung mga suggestion yun na hindi kami mag-video. Hanggang sa paglabas niya, saan namin dinala na hospital. Sinunod namin yung mga payo nyo. Nag-video kami ngayon, nag-update kami ka Sarge. Sa lahat na nagbati ka Sarge ng belated happy birthday, maraming salamat at sana hanggang sa huli nandyan pa rin kayo lagi para sa amin at para ka Sarge. Saka hindi kayo magsawa sa mga suporta sa mga videos namin. Kami ni Mr. Yung Tao at baka sa sunod na pag-explore namin at baka mayawa yung Panginoon makakasama natin ulit kung baka hindi lang natin sure kung kailan, baka lang pag kaya na siguro ng katawan. Yun ito mga kamaster, kain muna tayo para naman sa hindi tayo maubusan ng ilaw dahil kandila yung ilaw natin mga kamaster. Sarge. Ito yung namin mga kamaster. Masarap po mga kamaster. Yan. Magandang gabi po mga idol. Okay na po si Sarge ngayon mga kamaster at saka salamat sa Panginoon at nagalabas po tayo at binigyan po tayo ng pangalawang pagkakataon. At yan, maraming salamat din po sa mga kasamahan na hindi rin po ako na iniwan sa gitna ng bingit na kamatayan po. At yan, ito nga po yung nagpapasalamat din po ko kasi sila po yung unang bumati sa akin. malaking pasalubong na po ito sa akin na maayos po tayo, yung maayos na po yung kalagayan natin kahit ito lang. Malaki na po yung malaki na po yung salamat. Ngayon po, kain po tayo mga idol.
Sige mga kamaster, kain muna kami. Siguro naman ba, di naman to, malayo to eh. Probinsya na probinsya to, di ba? Pero lang. Hindi naman kasi alam nila na ano tayo. Lumipat na tayo. Ilipat tayo ng ibang lugar. Doon din sa rubo, sa bahay niya, inanungan ako. Delikado kasi may umuwi ako doon, may nagpindot sa akin na may nag-aligid daw na hindi nila kilala. Kaya po mga tayo, yung palang umuwi ako sa bahay ko, may nagsabi sa akin na sa bahay namin na may nag-aligid daw sa bahay din po namin. Sa bahay po, kaya pag-usapan namin ni Master G na lilipat na lang kami, maghanap kami ng maririntahan na bahay kahit maliit lang, na makasyalan kaming tatlo na malayo talaga sa sa lugar namin. May pumasok daw dun sa bahay, Brad? Sa inyo? Kaya nga din. Kaya dito po kami mga tayo dun. Pinadidikasi ng dito, wala rin ng dito din sa wala rin nakakilala kung vlogger ba kami. Yun ang trabaho namin. Wala naman nakakaalam nito. Dito lang din naman kami sa loob ng bahay. Masalita ka lang dyan, Brad? Masalita. Masalita ka lang dyan. Okay lang kami. Dito daw po tumalin ako. Maanghang yung namin mga kamaster. Yung ginamos. Salamat nga pala doon, shout out sa mga lahat na sa ating mga videos na nag-share. Pag-suporta naman sa channel ni Mr. Tao po, kung ano yung pag-suporta niyo po sa akin. Kadagad din yun kang Mr. Tao. Kain po tayo mga master. Nga pala, Sarge. Tapos natin kumain dito, mag-usap-usap muna tayo dito. Dito naman kami sa loob ng master. Basta nga pala yung mo dun. Sa ospital. Umuwi kami kasi paanuhan kami ni Mr. Tao mga kamaster. Pag mag-relax ang isa, yung isa na naman. Ayos naman ako dun sa loob. Pero natakot pa na ako kasi baka may biglang sabi na na naman. Kunin ka na naman. Yan mga kamaster. Pinunod namin yung mga payo nyo na hindi mag-video sa hospital, kaya wala kaming upload kung saan namin dinala si Sarge. Kaya ito first time namin mag-upload ngayon. Pero nandito naman kami sa loob ng bahay mga master eh. Hindi naman kami sa labas. At saka medyo may kalayuan to mga master.
Alangan niya ako ulit. Sobrang anghang talaga. Kain po tayo lahat mga Sana kaidol. ano, mabilisan ako makarecover para mabalikan ko yung mga mga bata doon sa hindi. Yung mga pala mga kamaster, yung mga bata nandun sa bundok, pagkatapos namin kumain, pagkikwentuhan natin yan. Kaya lang, mukhang di abot yung pangalawang kwento yung mga kandila natin. Yan na kay Charles lang po sa kapitbahay na may isang kwente. Baka maano nga yung ano. Nang bang narinig mo dyan? Power up! Power up mga master. Kanin Brad. Brad. Yes, Huwag kang iiyak. hindi mapigilan, Brad. Sobrang anghang talaga. Shoutout nga pala dyan sa kumakain ng bagoong. Sobrang sarap. Tubig. Hindi na kami kumanta ng happy birthday mga kamaster kasi hindi ka marinig ng kapitbahay, wala tayong handa. Kanin pa Sarso. Para magaling babalik yung ano, ang kalakasan mo. Wala na. Ano na yung ilaw namin. Salamat nga pala doon sa may-ari nitong bahay na pumayag siya na dito kami mag-stay. Hanggang hindi pa talaga naka-full recover si Sarge. Maraming salamat. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Dito mga kamaster. Gusto mo na yung kanin Sarge? Saka yung ano, may gulay. Kumakain na si Sarge ng kanin at saka medyo hindi pa talaga pwede yung totaling mabusog siya dahil doon nga sa natamo niyang mga pasa at saka doon sa mga ano niya sa tagiliran.
kung naalala niyo yung pinalo siya, yung nakainom siya ng tubig dun sa habang kinukulong siya, binastok siya ng baril dito sa tagiliran, yung nakapaano sa kanya ng dugo. Kaya ito ngayon medyo pa-recover na. Yung mga ilaw lang, parang hindi na ma-recover yung mga ilaw. Mukhang gagamit muna tayo ng ilaw ng cellphone. Sa totoo mga kamaster, nagtipid-tipid din kami ng ng baterya namin dahil minsan nahiya na din kami na makipag-charge. Tsaka pasensyahan nyo rin, madalang kami maka-upload dahil doon nga wala kami pang upload na pwedeng gamitin o load or kasi yun nga, medyo gipit tayo ngayon. Tsaka yung pira namin para lang sa gamot ni Sarge. Kaya ito, madalang kami makapag-upload. Pasensyahan nyo na doon sa mga, sana hindi kayo hindi kayo mawala din sa YouTube channel namin dahil sa ganitong madalang kami mag-upload dahil doon dulot nga nung wala kami pang-upload na Kaya nyo mga master, baka makapag-load tayo ng kahit 10 pesos lang siguro, pwede na siguro yun. Pwede na ba yung 10 pesos, Brad? O alanganin yun? Alanganin yun. Alanganin, no? Mag-edit ka po. Edit pa. Alanganin. Yung mga master, kandila lang namin dito. May mga naman dito mga kamaster, mga kapitbahay. Yung sakit sa Pinoy, kunti na lang, tinitirahan pa. Kaya matitira talaga. Kaya yung mga Pinoy is the best dahil hindi yan matakaw. Yun mga kamaster, sa lahat ng nanonood ng mga channel namin, sana babalik yung ni Sarge, lakas ni Sarge. Happy birthday. Happy birthday. Birthday ni Sarge ngayon. Ay nung nakarang araw. Hindi pa pwedeng imbis na bibili kami ng cake, sa gamot na lang. Bibili namin ng cake para sa gamot na lang niya. Para maka full recover na siya. Sa medyo payat na si Sarge, kaya kailangan talaga ng gamot. Kaya ito nga upahan namin. Ito lang yung sakto sa budget. Kaya walang kurente. Namin na exploration, pagpapalik bundok namin. Hintay lang din namin yung totally babalik talaga yung lakas na katawan ni Sarge. Para babalikan po namin yung mga bata na nandoon. So nga pala Sarge, buti nabanggit mo yung bata. Musta nga pala doon? Kayo na sa loob ng kulungan ang nakita namin. Sino ba yung mga bata na yun? Saan yun galing? Hindi ko kilala yung bro. Hindi mo kilala din yun? Oo. Sino kaya mga kawawa siguro mga nanay? Pagdating ko doon, nandun na sila. Marami yun sila. Buti na lang hindi nila sinasakal yung mga bata. Ganun din yung yung kontrato nila sa mga bata. Ganun din yung kontrato nila sa akin. Naawa ko doon sa bata na nagbigay sa'yo ng tubig at saka pagkain. Bakit ganun yun? Kasi kapag sinasaktan sila, pinapalo sila, sinasalo ko yung Sinasalo mo pag sinasaktan yung mga bata. Yung mga palo ng mga ni Verdugo. Kasi inahawa ko sa mga bata eh. Kaya mas pinili ko pang ako na lang yung masaktan. Oo. Isa sa mga bata na. Pero sabi ko sa kanila habang buhay pa ako, babalik lang talaga sila kasi hindi rin matanggap sa kalooban ko na ganun na lang yung gagawin nila sa mga bata. Gusto kong lumaban, pero hindi ko kaya. Dahil sobrang dami nila eh. Kaya pala bugbog sarado yung buong katawan mo. May katanungan lang ako. Huwag mong huwag kang ma-open sa mga katanungan namin ni misteryosong tao. Bakit nga ka pala tinatawag na kayo? Ano nga palang papel mo dun?
Tsaka bakit ka laging kinukuha nila sa amin? Ano po palang ugnayan ninyo? Ayan, Bakit ka tinatawag nila na kairne? sana maunawaan nyo yung paliwanag kung bakit ganun yung tawag nila sa akin o ganun yung ginagawa nila sa akin na palagi nila akong kinukuha sa inyo. Dati kasi nangganyo ako sa kanila. Sabi nila dalhin nila ako dun sa bundok tapos sila yung magsusuporta kung ano yung mga kailangan ko. Nung kasagsagan ng pagkawala ko na sa vlog. Kaya naniwala naman ako na sila yung magsusuporta sa mga pangangailangan nila. So parang sinabihan ka na baguhin yung buhay mo. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pinapangakuan ka pala. Hindi ko alam na ganun pala yung kahinatnan ko doon sa bundok. Kaya ang rason na palagi nila akong kinukuha, hindi nila pinapayagan na nakaapak ako ng baba kasi marami na akong nalalaman sa kung ano yung mga ginagawa nila. Marami na akong na-discover Tungkol sa kahayupan ni Batang Verdugo. So alam mo na si Batang Verdugo ay anak-anakan ko dati. Oo, alam mo na. So alam mo yung quota nila talaga. Kung saan yung mga bata din nila. Marang may training camp tayong na doon, Brad, no? Training camp Yung ng mga bata. Sa bata na Yung mga bata ba, Sarge? Tanong ko lang, tinitrini ba nila yun? Oo. Kinukuha nila araw, gabi. Halos walang yung mga bata, tapos pag hindi sumunod sasaktan pa. Mga lalaki halos, no? Oo. May training nila para sabi ni Perugo maganda daw yung bata kasi mahaba pa daw yung Mahasa talaga ng gusto. Habang bata pa, may hahasain nila para pagdating ng labanan talagang hindi talaga maano sa dating trabaho ng mga, kumbaga tawagin yung mga kamaster sa kalakaran ng ganyan, senior. Yung mga una nila, senior tawag doon. So yung nandun ka sa bundok pala, alam mong mga daan para naman malaman din namin ni Misteryoso kung sakaling babalik ka namin yung bata. Oo. Alam ko lahat ng sinikot kung sa bundok, kaya hindi pumapayag si Batang Verdugo na makarating ako dito sa baba kasi natatakot siya na baka magdidili ako. Baka isumbong mo sila. Oo, pero nagawa ko lang naman kasi notice na ako, hindi naman sa gusto ko kayong balabanin o gusto ko ulit silang balabanin. Parang nasa kalagitnaan ako na wala ng Mga tatakbuhan. Oo, kaya Dahil doon nga sa nangyari sa marami kang tinulungan na wala namang Oo, kaya nga naintindihan namin ngayon. Ngayon na na namin yun sa pag-iisip namin, nalinawan na lahat. Kaya lang yung isa lang na nakapagbagabag sa kalooban natin, tatlo, yung bata. Pasensyahan mo na kami, Sarge, kung may gagawin kami na hindi ka pwedeng sumama. Kaya lang maiiwan ka talaga dito kung saan ka namin gustong isipte. Lang man lang sa kalagayan mo na makarecover ka ng husto. Hayaan mo, pag makarecover ka talaga, hindi ka naman namin may tiwala naman ako sa inyo. So yun mga kamaster, hindi porket na iiwan namin si Sarge, hindi na siya ligtas. May mga tauhan din na pwede naming ipapaano sa kanya tulad ng sa government na mga tawag dito, mga CBO o mga barangay police, ganun. Pwede namin ipagkatiwala dito sa tinutuluyan namin ngayon kung saan kami nangungupahan. Ito lang yung maabot ng aming pira. Magsabi lang kayo kung kailan kayo pagbalik sa bundok kasi para mapingan kayo kung ano yung mga dapat daanan at iwasan yung daan.